Balitang Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 4:35 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, ika-8 sa buwan ng Abril, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning. Good morning, amigo Sherwin and Bernard. Yes, good morning. Yan, simulan na agad natin. At narito po ang mga balita, mga malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng mga produktong petrolyo sa bansa sa mga susunod na linggo. Nakatakda rin na nilang dumating sa bansa ngayong Abril ang daang-daang libong bariles ng petrolyo. Si Asher Kadapan Jr. humahataw. May supply ng mga produktong petrolyo hanggang katapusan ng Mayo. Ito ang inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin sa gitna ng nararanasang krisis sa supply ng petrolyo na epekto ng hindi matapos-tapos na sigalot sa Middle East. Paliwanag ni Secretary Garin, kapag ganito karami ang supply ng langis sa bansa, nagkakaroon ng mas mahabang panahon ang Pilipinas para sa shipment ng panibagong supply ng petrolyo. Kabilang na dito ang pagbili ng fuel supply ng mga oil company at Philippine National Oil Company o PNOC. So as we normally update, the inventory compared to last week is still steady. If you can see on the screen, the inventory as of today, on average, on all the products is 50.42. Now, 50 days and 42. 50 days. That means the supply we have as of today is good up to 50 days. Ayon pa sa kalihim, kapag nakumpirma ang biniling petrolyo sa ibang bansa, umaabot ang delivery nito ng 7 hanggang 10 araw. Kadalasang nanggagaling anya ito sa Southeast Asian countries, kabilang na ang Japan, gayon din ng China. Sa ngayon ay wala pa anyang antala na naiulat sa delivery ng inaasahang supply ng petrolyo sa bansa. Ngayong Abril, may mga nakaschedule na serye ng shipment ng langis na darating sa Pilipinas. Kabilang dito ang 300,000 barrels na darating sa April 10 mula sa Malaysia sa pamamagitan ng Singapore. Habang may dalawa pang 300,000 barrels na inaasahan din ngayong buwan na magmumula naman sa North Asia at India. There are two types of procurements. There's the government procurement and there's the private procurement. So ang private, we continuously monitor that, but that is a private procurement. They procure from different supplier countries, South Korea, China, Singapore, Malaysia. Marami pong kinukunan. Continuous din yan sila. On the other hand, there is the government procurement, which is the 900,000 barrels scheduled for this month of April. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Ipinaliwanag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na matatagalan pa bago ang pagbaba ng presyo ng langis sakaling matapos na ang gera sa Middle East. Ayon sa kalihim, marami nang nasirang oil infrastructure mula nang sumiklab ang gera sa gitnang silangan, dahilan para matagalan pa ang sobrang taas ng presyo ng langis. So ngayon po, 80% of the supply of the world supply of oil is the one that's left. Ang 20% we have to see after the war pa kung paano sila magre-recover. So there is a structural change already in the oil industry. Kaya
I would go along with the point of former Secretary Petilla, kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way, way slower because ang damage po ng gera na to ay it goes beyond the war na ngayon. Iba na yung epekto niya. Kaya I do not expect it to go down as fast as it went up. Sa isang panayam kahapon kay dating DOE Secretary Jericho Petilla, sinabi nito na maaaring malabo nang bumalik pa sa 61 pesos ang presyo ng diesel kahit pa matapos na ang digmaan. Sakali mang bumalik sa normal ang sitwasyon, maaaring maging nasa 100 pesos na ang kada litro ng diesel, habang mas mababa lamang ng kaunti sa 100 piso ang magiging presyo ng gasolina. Hataw Balita Ngayon. Aarangkada na ngayong araw ng Miyerkules, April 8, ang regional payout ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan na apektado ng serye ng mega oil price hike. Unang mabibigyan ng ayuda sa regional payout ang mga tricycle drivers sa mga probinsya. Kaugnay nito, naglabas ng guidelines o gabay ang DSWD para sa mga tricycle driver na tatanggap ng cash relief assistance. Paalala ng DSWD, ang tulong na ito ay bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Layo nitong tiyakin na ang lahat ng lehitimong PUB drivers ay makatatanggap ng nararapat na suporta mula sa pamahalaan. Para sa detalye ng itinalagang mga payout sites, maaaring i-check ang official Facebook page ng DSWD. Hataw Balita Ngayon. Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na isagawa sa susunod na linggo ang Special Cash Relief Payout para sa mga PUB driver sa Metro Manila na hindi pa nabibigyan ng ayuda. Ayon sa DSWD, kasama dito ang mga kwalipikadong driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS, motorcycle taxi riders at service delivery riders na hindi nakasama sa naunang listahan o yung mga hindi nakapag-claim ng cash aid. Ayon sa DSWD, may mga natukoy na silang 4 na payout sites sa Metro Manila na i-aanunsyo sa mga susunod na araw. Hataw Balita Ngayon. Samantala, pinaplano na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagkakaroon ng digital disbursement ng cash relief assistance. Kaugnay nito, magsasagawa ang ahensya ng virtual summit kasama ang mga financial service providers upang mapag-usapan ang mga pamamaraan kung papaano ito maisasagawa. Muli namang ipinaliwanag ng DSWD na ginawang manual ang proseso ng unang round ng payout ng cash relief assistance upang ma-verify at ma-validate kung tunay na mga driver at totoong tao ang mga benepisyaryo, lalo na at nanggagaling ang listahan mula sa external sources. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, gagawin nilang digital ang payout ng cash assistance sa susunod para sa mga driver na mayroon ng e-wallets. Hataw Balita Ngayon. Ilulunsad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Service Contracting Program simula sa April 15 upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng public utility vehicle sa buong bansa sa gitna ng pagdami ng mga humihinto na sa pamamasada dahil sa taas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng gross at net type contracts para sa mga driver at operator. Sa gross contract, magbibigay ng libreng sakay kapalit ng bayad mula sa gobyerno, habang sa net contract ay mananatili ang pamasahe ng pasahero. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin nitong makatulong sa mga commuter at sektor ng transportasyon. Ipatutupad ito sa Metro Manila, kabilang ang EDSA Bus Carousel at mga rutang konektado sa LRT at MRT, pati sa mga lungsod tulad ng Davao at Cagayan de Oro.
Bukod sa tulong pinansyal, may karagdagang insentibo ang mga driver at operator batay sa bilang ng kanilang biyahe. Hataw Balita ngayon. Itinaas ng pamahalang lungsod ng Maynila sa 4,000 mula 3,500 ang arawang subsidy para sa mga driver na kasama sa programang Libreng Sakay ng Manila LGU. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, dagdag tulong ito kasunod ng halos 18 pesos na pagtaas sa presyo ng diesel. Layunin nitong maibsan ang gastos ng mga tsuper at matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Samantala, ngayon na ang last day ng 5 araw na libreng sakay na handog ng Manila LGU sa mga Manilenyo. Sa ulat, aabot sa libo-libong pasahero ang napagsilbihan ng programa sa nagdaang 4 na araw. Ikinatuwa naman ng mga driver at operator ang programa at umaasa silang may pagpapatuloy pa ito. Maganda po yung ituloy na lang po yung libre sakay. Kasi po maraming tao talagang matulungan, mga pumapasok sa araw-araw, nakakatipid. Tapos yung mga kahit kami po ng mga jeepney driver, kahit papaano po kumikita kami. Nakakaginhawa ng konti kaysa po yung wala pong libreng sakay. Kasi kung wala pong libreng sakay, dire-diretso po ang biyahe namin, talagang kakapusin po kami. Ayon naman kay Mayor Isko, pag-aaralan pa ng pamahalaan ang pagpapalawig dito dahil aabot sa 4 na milyon ang kinakailangan para sa naturang programa. Hataw Balita ngayon. Eto, posibleng magsagawang muli ng tigil pasada ang grupong Manibela kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Ayon sa grupo, unti-unti nang tumitigil sa pamamasada ang mga tsuper dahil hindi na kinakaya ang gasto sa krudo. Ngayong araw magsasagawa sila ng press conference kung saan inaasahang i-anunsyo ang malawakang tigil pasada at iba pang kilos protesta. Giit ng presidente ng Manibela na si Mar Balbuena na hindi sapat ang 5,000 pesos fuel subsidy para maibsan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike. Anya ilang araw lamang umano ang tinatagal ng subsidy kumpara sa linggong pagtaas ng presyo ng diesel. Binigyang din ng grupo na hindi solusyon ang libreng sakay at patuloy silang nananawagan ng mas konkretong hakbang mula sa pamahalaan. Hindi pa nga nababayaran, 32 million daw ang utang. Yung nakaraang administrasyon pa, tapos sasapak na naman sa libreng sakay. Mag-aabono na naman sila. Sa libreng sakay po, sa EDSA Carousel, ganun kalaki po ang nauubos. Doon pa lang sa EDSA Carousel po, ubos na yung pondo. Hindi solusyon ang libreng sakay, hindi solusyon itong ayuda. Hataw Balita ngayon. Nararamdaman na sa presyo ng pagkain ang pagtaas ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Department of Agriculture, tumataas ang gasto sa produksyon at transportasyon na may direktang epekta sa mga magsasaka, mangingisda at mga consumer. Kaugnay nito, patuloy ang paglulunsad ng ahensya ng mga hakbang upang makabawas sa tumataas na gastos sa food production, bunsod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. May humahataw na balita si Villa Alonso. Naglatag ng mga hakbang ang Department of Agriculture upang mabawasan ang gasto sa produksyon at transportasyon ng pagkain na dulot ng sobrang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 3.7% ang food inflation noong Marso na halos doble kumpara sa 1.9% noong Pebrero ngayong 2026. Ang biglaang pagbilis ng inflation ay iniuugnay sa mas mataas na input cost at pamasahe sa transportasyon ng mga produkto na apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng langis sa international market. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., naghanda ng hakbang ang ahensya na layong protektahan ang mga magsasaka at mangingisda mula sa patuloy na pagtaas ng gastusin at tiyakin na nananatiling abot kaya pa rin ang presyo ng mga pagkain. Kabilang sa mga inilatag na hakbang ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga producer at pagsiguro ng access sa mga input gaya ng fertilizer na patuloy ring tumataas ang presyo.
Pinabibilis din ang implementasyon ng mga programa tulad ng Benting Bigas Meron na nakatuon sa pagpapababa ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Kasabay nito, pinapalawak rin ang mga proyekto sa infrastruktura tulad ng farm-to-market roads, rice processing system at mga post-harvest facilities na inaasahang makakatulong sa pagpapababa ng gastos sa produksyon at mas maayos na distribusyon ng mga produkto. Sa ilang lugar, nag-deploy na rin ng mga truck ang ahensya para tulungan ang mga magsasaka kabilang ang mga vegetable producers sa Benguet na maiparating ang kanilang ani sa mga pamilihan. Dagdag pa ng kalihim na habang patuloy ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, inaasahang mananatiling sensitibo ang presyo ng pagkain sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, nakatuon ang mga hakbang sa pagpapababa ng gastos sa produksyon at pagpapatatag ng supply, ngunit nananatiling hamon ang pagtitimbang sa pagitan ng abot-kayang presyo para sa mga consumer at sapat na kita para sa mga producer. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Halos doble ang ibinilis ng naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Marso ngayong taon. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 4.1% ang naitalang inflation rate sa bansa noong nakaraang buwan na halos doble ng 2.4% na record nitong buwan ng Pebrero. Paliwanag ng PSA, pangunahing dahilan ng mabilis na inflation ay ang sobrang mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Gayon din ang mataas na presyo ng mga pagkain gaya ng bigas. Ito na ang pinakamabilis na inflation rate na naitala sa bansa simula noong July 2024 na umabot sa 4.4%. Sa pahayag na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sinabi nito na ang 4.1% na inflation rate ay lagpas sa kanilang 3.1 hanggang 3.9% na forecasts. Hataw Balita Ngayon. Isasagawa na ngayong araw ang multi-panel hearing ng Kamara para tugunan ang sitwasyon sa oil at energy supply sa bansa. Layo nitong makabuo ng panukalang batas na tutulong sa executive branch para ibsa ng epekto ng global oil price hike. May hataw na balita si Ros Salicos. Direktiba ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. III na kumalap ng datos, makipag-ugnayan sa executive branch at lumikha ng mga polisiyang makatutulong para makaagapay ang bansa sa kinakaharap na krisis dahil sa global oil price hike. Ngayong araw ng Miyerkules, April 8, nakatakda ang pagpupulong ng 13 House panels na pangungunahan ng House Committee on Ways and Means. In order to help the executive kung ano pa yung mga legislation na kailangan nila. Imbitado sa multi-panel hearing ang maraming cabinet officials, regulators at economic managers. Kabilang narito sina Energy Secretary Sharon Garin, Finance Secretary Frederick Go, Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Budget Secretary Rolando Toledo. Sentro ng pagpupulong ang kasalukuyang sitwasyon sa supply ng produktong petrolyo at enerhiya. Giit naman ni House Committee Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, layon din ng joint hearing na ihanay ang legislative responses sa kasalukuyan ng mga hakbang ng PBBM administration. Kabilang na rin ang pagkakaroon ng targeted assistance, fiscal support at mga reformang kailangang ipatupad upang mabawasan ng risk o banta sa bansa ng global oil shocks. Ayon kay Representative Alvarez, mas mainam na maihanda na ang panukala bago pa man mag-resume ang sesyon sa plenaryo ng Kamara sa Mayo. So that pag resume namin sa May 4, nakahanda na lahat yung mga dokumento para isalang na lang na madaliin namin ipasa sa House. Then, ang Senado din ganun para magpanagpo so that we can help the executive. 9:30 a.m. ngayong araw nakatakda ang isasagawang pagdinig ng House multi-panels. Rosa Licoz, humahataw sa Balita Ngayon. Nais matiyak ng Senado na may sapat na pondo ang gobyerno para sa tulong pinansyal sa gitna ng krisis mula sa gitnang silangan. Ito'y upang masigurong hindi mapuputol ang serbisyo at ayuda para sa mga mamamayang direktang maapektuhan ng nasabing tensyon. May humahataw na balita si Jed Neresina.
Tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na handa silang mag-abot ng tulong sakaling kapusin ang pondo ng gobyerno para sa ayuda. Sa gitna ito ng pangambang tumagal pa ang krisis sa bansa. Sa ginanap na hearing ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development kahapon April 7, direktang tinanong ng chairperson ng komite na si Senator Erwin Tulfo ang pamunuan ng dalawang ahensya kung mayroon silang maitutulong na pondo. Ito ay sakaling tuluyang maubos ang budget ng mga line agency gaya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at Department of Agriculture para sa pamimigay ng ayuda. Ayon kay Attorney Janine Marian Javier, Senior Legal Counsel ng PAGCOR, bukas sila sa anumang mungkahi mula sa mga ahensya kung paano pa sila makakapagbigay ng karagdagang suporta. Sir, perhaps just to share, last year, sir, we had a budget, total income of 106 billion. 66 billion of that, sir, we provided to contributions to nation building. 50% of our income goes to the national government as our national government share, sir. These are used to fund priority projects such as the Universal Healthcare Act, Maharlika Investment Fund, among others. Perhaps, sir, if the concerned agencies can suggest how we can provide assistance, and baka this is something surely that we can take into consideration, sir, given our current funding obligations as well. Ganito rin ang naging tugon ng PCSO, bagamat nakaprograma na ang kanilang budget para sa medical assistance. Sinabi ni Attorney Lauro Patiag na hindi imposible ang paglilipat ng pondo. Paliwanag ni Attorney Patiag, maaaring magpasok ng mga bagong programa o magsagawa ng realignment sa ilalim ng kanilang health and welfare program upang direktang matugunan ang kasalukuyang krisis. As we have reported, actually, Mr. Chair, the corporate operating budget of the agency is being prepared and crafted and approved ahead of the current year. However, there are situations that programs can be introduced and realignment of funds can be done. So it's possible in that sense, Mr. Chair. But the funds, all the funds currently are already programmed for this various programs as mentioned. But it is possible that if there is a need, one program may be considered for realignment in that budgeting program. Bagamat una nang tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat pang pondo ang pamahalaan, nagsisilbing mahalagang safety net ang commitment ng dalawa sa pinakamalaking source ng kita ng gobyerno upang matiyak na hindi mapuputol ang ayuda para sa mga apektadong Pilipino. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Arestado na mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang 9 na individual sa Navotas. Ito'y matapos na maaktuhan sa pagpapaihi ng produktong petrolyo. Si Lea Ilagan, humahataw. Naispata ng mga nagpapatrolyang tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang isang tanker na mayroong peking plaka sa bahagi ng Road 10 Navotas. Nang sundan ang tanker ng mga tauhan ng HPG, huminto ito sa loob ng fish port sa Navotas. Doon na diskubre ng HPG ang ginawang pagpapaihi o pagsipsip ng tanker ng produktong petrolyo mula sa isang barge. Ayon kay HPG Acting Director, Police Brigadier General Romel Batangan, tinatayang nasa 60 to 80,000 liters ng produktong petrolyo ang laman ng barge na nagkakahalaga ng nasa 9.5 hanggang 9.7 million pesos. Dito pong lugar na to, as per coordination natin dito sa maritime natin dito, hindi ito dapat ang lugar para mag-transfer ng mga petroleum products. Hindi ito intended. So from then may violation na po sila. Hindi pa naman matukoy ng HPG kung sino ang may-ari ng barge at ng tanker.
Inaalam pa rin ng mga otoridad kung saan ang gagaling ang langis at saan ito isinusupply. We have already coordinated sa Department of Energy to determine kung locally manufactured or galing po sa labas itong petroleum products na karga ng barge. Ang 9 na suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 o illegal trading of petroleum products. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Malaki-laking halaga yung ano na yun, malaki-laking halaga yung nabisto na yun, na illegal na transport nitong produktong petroleum. Halos 10 million. Naku po, kakaharapin nila ang kaso. Oo, at saludo tayo dun sa ginagawang aksyon para mabantayan That's correct. itong mga illegal na gumagawa, itinatawag na pagpapaihi. Yan ang tawag dun, pagpapaihi. Mula dun sa barge, nililipat dito sa isang tanker, oil tanker. Kaya abangan natin kung sino naman yung nasa likod yan. Makakasuhan, kung ito ay matagal nang ginagawa o ngayon pa lang. Opo. Parang dati may mga kahit wala pang gera, may mga paihine, no? Oh, may sa mga tabing kalsada, minsan nasa mga palayan. Meron ang ginagawa naman ng iba, yung namang oil tanker mismo. Yung nagde-deliver yung oil tanker, yun yung nagpapaihi ng galon-galon nasa container naman. Sabihin, even before mayroon ng ganon. Meron, pero kailang maliitan lang siguro kumpara dito ngayon. Yung operasyon. So, mas maganda ngayon dahil kahit paano, ibig sabihin, natuntun kayo namin dahil sa mahigpit ngayon. So, kawawa naman yung mga maliliit na mga empleyado na nahuli. Dapat yun, mayroon talagang matutukan. Hindi lang yung mga yun na napusasan. Yung mga may-ari talaga. Ay, talaga yun naman dapat ma-target. Ano naman ang nun? Pwede ba yung pumalag kung mayroon utos? Di ba po? Hindi makakapalang yun. Magaling kailangan natin medyo malaking isda dapat. Oo, at magaling yung naka-obserba. Alam nila na kaya sila naghinala. Hindi yun yung lugar talaga kung saan dapat nagdidiskarga ng mga petroleum products. So, maganda yung observation, yung intelligence at yung nag-report. Paano parang yung dito sa Quezon City, di ba? Yung isang residential area na nag-iimbak doon sa kanyang bakuran ng ilang libu-libong litro ng petroleum products. Napakadelikado nun. So, sa madaling salita, yung ikatatagumpay ng ganong klaseng operasyon ay hindi lang doon sa ating mga otoridad, kundi may partisipasyon dito yung ating mga kababayan. Malaki ang partisipasyon. Yung intel report nila, may intel yung gobyerno, may intel din tayo doon sa mga yung mga na-obserbahan ng mga kababayan natin. Ayan. Pwede nilang itawag sa mga otoridad. Tama yun. Kasi mahirap din pagka dumaan sa illegal na proseso, hindi rin tayo ganun kasigurado kung ito ba'y pasado sa quality. Kaya medyo mahirap. Lalo ngayon, sabi ng gobyerno, medyo matatagalan pa yung pagbaba ng presyo ng langis. Yun yung tinatawag na sabi ng mga eksperto, yung rocket and feather effect. Ang bilis ng pag-akyat ng presyo, pero yung pagbaba, para daw Oo nga, may balita nga dyan. Baka ini-expect nyo na bababa ito right after ng gera. Tayo nga, at this point, pumapasok tayo dun sa danger phase at this point kasi because of the ultimatum na binibigay, which is until April 8. April 8 tayo ngayon. Sa madaling salita, kung ini-expect nyo na after ng gera, after ng gulo, ay babalik na yan sa normal, ay hindi daw po. Tsaka hindi pa natin masabi, no? Wala pang makapagsabi kung kailan matatapos. That's correct. Ibig sabihin, yung epekto nito mas maaring lumawak pa. Kaya bumibilis yung tumataas ngayon yung inflation, bumibilis talaga. Talagang napakataas na ng inflation ngayon. Yung epekto niyan. Oo nga. Kasi talagang domino effect yan. Yung 1,000 nga ngayon, yung pera mong 1,000, pagka nabarihan mo, wala na. Napakabilis na maubos. Sabi ng PSA o Bangko Sentral ng Pilipinas, yung value, yung halaga ng 1,000 piso noong 2018, kung ikukumpara mo sa taon ngayon, singhalaga na lang daw ng kung 1,000 pesos noon ang purchasing power niya. Ngayon ay nasa 750 pesos na lang. Ganun, ano?
Kaya nung nagpapultang ako yung dating 4,000. Ngayon, almost 8,000 na. Ay, si Attorney Dot, namin niya, naku, nakita ko ng 7,000 na. Nagulat ako, pinahinto ko. Sabi ni Attorney Dot. Ganun pala yun. So, yun nang nabigla din siya. So, yun talaga yung epekto, maliban doon sa pagkain. That's the result. Kapag nagkaroon ng problema doon sa presyo ng mga kuring produkto ng petrolyo, mayroon domino effect yan. Oh, pero mayroon tayong isang magandang balita. Yung regional payout ng cash assistance ay mag-start na. Today yun. Ngayon yun. Sa mga probinsya. Di ba, napag-usapan natin before. What about the regional areas? Yung mga kababayan natin dyan, syempre, mayroon din silang mga pangangailangan. Eto na po ngayon yun. Mag-start na ngayon yung regional payout ng pagbibigay sa inyo. Sa madaling salita, you just get ready doon sa requirement na hinihingi ng gobyerno. Baka mamaya pupunta kayo doon and then wala naman kayong ni ID nyo, wala kayo. 5,000 din ba yun? I understand, that's 5,000, di ba po? So sa madaling salita, pagpunta nyo doon, dapat nakahanda din po kayo para ma-avoid yung mga delay. Ayan. And I'm sure naman yung listahan ay naklaro na yan. And I understand yung service contracting program ng LTFRB. This is also good. Malaking bagay din ito. Magsisimula yan sa April 15. The service contracting program. Ginawa yan before. Kung di ako nagkakamali nung pandemic era. Kung saan yung mga piling ruta ng mga particular dito halimbawa sa EDSA Bus Carousel, yung mga dumadaan ng MRT, LRT, may mga ilang ruta ng bus na 2 punto yun Pwedeng yung isa magbibigay ng libreng sakay tapos popondohan siya ng gobyerno. Yan. Parang like Manila, di ba? Okay. Tapos yung isa naman, mangongolekta pa rin siya ng pasahe sa pasahero pero batay doon sa kanyang naging mga pagbiyahe, bibigyan siyang insentibo ng pamahalaan. Yeah, maganda yan kasi kahit na walang halimbawa, let's say for example, yung iba hindi sumakay, at least meron siyang kikitain. Oo. At ito, hindi to automatic. Kailangan kasali ka doon sa programa na yun ng service contracting program ng LTFRB. Okay. So, yun ang mga nagbabayad nun? Gobyerno. Ayun ba yung sinasabi kanina nung ng Manibela na may utang pa nga Di ba malaki-laki pa yung utang? Naging issue yan nung isinagawa before yung service contracting program kung naalala nyo. Bakit nga dahil nung iba ay nagkakaroon ng delay sa pagbabayad sa kanila. Kaya yun yung kahilingan nila. Kung gagawin ito, sana naman ay wag ma-delay. Lalo na kasi tumataas ang presyo ng mga gastusin ngayon gaya ng pagkain, pangunahin na yung bigas. Okay. Pero sa madaling salita, malaking tulong din yan para sa kanila. Kung may bibigay ka agad yung bayad. Ayan. So, kung may iba, may kumpa. Wag na madedelay. Kung may bigay ka agad kasi maraming pangangailangan sa araw-araw Uwis natin yan. Sige. At marami pa tayong balita na abangan ng ating mga kababayan. Kaya nagpaabot ng pakikiramay at nagpahayag ng kahandaang tumulong ang mayor ng Haifa City sa Israel matapos na masawi ang isang Pilipina doon dahil sa missile strike noong gabi ng April 5. Sa post na ibinahagi ng Philippine Embassy in Israel, nakausap sa telepono ni Philippine Ambassador Aileen Mendoza si Haifa City Mayor Yona Yahab kung saan nagpaabot ito ng pakikiramay at kahandaan na tumulong ng kanyang syudad sa embahada para sa anumang assistance na kakailanganin nito. Kasamang nasawi ng nasabing Pinay ang kanyang asawa na Israeli national, gayon din ang kanyang parents-in-law. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naulilang kaanak ng biktima. Inatasan rin ito ang mga ahensya ng gobyerno upang magpaabot ng tulong sa naiwang pamilya ng ating kababayan. Gayon din ang agarang repatriation ng kanyang labi. Ito na ang ikalawang Pilipino na naiulat na nasawi bunsod ng digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Hataw Balita Ngayon. Kinamusta ng Department of Education ang kalagayan ng mga Pilipinong guro at mahigit 23,000 mga estudyante na nag-aaral sa Philippine Schools Overseas o PSO sa Middle East. Ito ay sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng online kamustahan, tiniyak ng mga opisyal ng DepEd sa mga administrator ng paaralan
guro at mga mag-aaral na prioridad ng pamahalaan ang kanilang kaligtasan at pagpapatuloy ng kanilang edukasyon. Kabilang sa mga pinag-usapan ng tungkol sa operasyon ng PSO, kabilang ng crisis communication protocols at academic flexibility base sa basis sa regulasyon ng host country. Simula pa noong March 27, ang lahat ng PSO sa Middle East ay nag-ship muna sa virtual classes para masiguro ang kaligtasan ng mga bata. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nadagdagan muli ang mga kanseladong flights ng Cebu Pacific Air, bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Sa advisory na inilabas kahapon ng Cebu Pacific, inanunsyo nito ang kanselasyon ng kanilang Dubai flights hanggang April 30. Ang mga apektadong pasahero ay may 3 option na maaaring i-avail, kabilang na ang free rebooking, conversion sa travel fund, gayon din ang refund subalit nakadepende ito sa ilang mga regulasyon ng airline company. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Global News. Magandang umaga sa iyo, amigo, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Naglabas ng bagong matinding babala si US President Donald Trump laban sa Iran kung hindi ito makikipagkasundo sa loob ng itinakdang deadline. Ayon sa US President, mayroon na lamang hanggang ngayong araw ang Iran para sumunod at kung hindi, ay handa ang Estados Unidos na maglunsad ng malawakang pag-atake na posibleng tumapos sa isang buong sibilisasyon. May hataw na balita si James Bontuyan. A whole civilization will die tonight. Ito ang matinding babala ni US President Donald Trump habang papalapit ang deadline na ibinigay ng Amerika sa Iran. Ayon kay Trump, isang kritikal na desisyon ang haharapin ng Iran sa loob ng ilang oras na maaaring magtulak sa lalong paglala ng digmaan. Sa kanyang post sa Truth Social kagabi, sinabi ni Trump na bagamat hindi niya ito gustong mangyari, ay posible na magwakas ang 47 taong kasaysayan ng Iran mamayang gabi oras sa US kung hindi makikipagkasundo ang umano'y bagong rehimen ng bansa. Sinabi rin ng US President na posibleng wasakin ng kanilang militar ang mahalagang infrastruktura ng Iran kung hindi ito susunod sa kanilang mga hinihingi. Pagtitiyak pa nito, handa ang kanilang militar na gumamit ng matinding puwersa laban sa Iran. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. Kabilang sa mga target ang mga tulay, power plants at ibang kritikal na pundasyon na mahalaga sa ekonomiya at pamumuhay ng mga sibilyan. Samantala, nilinaw ng administrasyon ng US na hindi lamang ito basta babala at tiniyak na nakahanda silang kung hindi magbabago ang takbo ng usapan sa Iran. They've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. Ayon kay Vance, nasa Iran na ang desisyon at umaasa sila na magdidesisyon ng tama ang bagong rehimen ng bansa. Dagdag pa ni Vance, umaasa ang US na makakatanggap sila ng sagot mula sa Iran ngayong araw, ngunit nakahanda silang kumilos anumang sagot ang kanilang matanggap. We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely. Binigyan din ng US na malaki ang epekto ng sitwasyon sa global economy, lalo na sa supply ng langis at enerhiya sa buong mundo. Kaya naman kung handang lumaban ang Iran, ay mas handa ang Estados Unidos kahit na hindi ito ang gustong mangyari ng Pangulo.
And the President of the United States is a man who recognizes leverage, that if the Iranians want to exact a certain amount of pain, the United States has the ability to exact much, much greater pain. The President doesn't want to do that. I don't want to do that. That's why we're negotiating so aggressively. But fundamentally, the ball is in the Iranians' court. Sa gitna ng pagtindi ng tensyon, mas pinalalakas din ng Israel ang kanilang mga operasyon laban sa Iran. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, target ng kanilang mga pag-atake ang mga infrastrukturang ginagamit ng militar ng Iran. Kasunod nito, naglabas ng babala ang Israeli military sa mga sibilyan sa Iran na iwasan ang pagsakay ng mga tren na posibleng target ng mga susunod na pag-atake. Ayon sa mensahe nila sa social media, pinayuhan ng mga Iranian na huwag munang bumiyahe sa pamamagitan ng tren hanggang Martes ng gabi para sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ng Israel na ang paglapit sa mga riles ng tren ay maaaring maglagay sa panganib ng buhay ng mga sibilyan habang inaasahan ang mga susunod na airstrikes sa mga railway network. שאנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אבל אנחנו עושים זאת ביתר שאת ובעוצמה הולכת וגוברת. אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והקשרים שמשמשים את משמרות המהפכה. Sa ulat ng Israeli Defense Force o IDF, walang tulay na ginagamit ng Iranian military na ang napabagsak ang mga pag-atake ng Israel, kabilang ang nasa Tehran, Karaj, Tabriz, Kashan at Qom. Sa ngayon, nakatutok ang buong mundo sa nalalapit na deadline na maaaring maging isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hindi uurong sa laban. Ito ang paninindigan ng Iran kasunod ng pinakahuling banta ng US President laban sa kanila. Ayon sa Pangulo ng Iran, milyong-milyong Iranian ang handang magsakripisyo para depensahan ng kanilang bansa. May hataw na balita, si Noel Poliarco. Tinatayang aabot na sa mahigit 14 na milyong Iranian ang nagpahayag ng kanilang kahandaang ipagtanggol ang bansa sa ilalim ng Jan Fada o pag-aalay ng buhay para sa bayan. Ayon sa pahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian, siya mismo ay nagparehistro na rin para sa naturang military service na isang malinaw na senyales ng matinding paninindigan ng pamahalaan. Kasabay nito, nagsimula na rin ang mga sibilyan ng Iran ng mga hakbang para protektahan ang kanilang mga kritikal na infrastruktura ng bansa. Sa ilang video na kumakalat sa social media, makikita na bumuo ng human chain ang mga Iranian sa paligid ng mga power plant upang hadlangan ang posibleng pag-atake ng US at Israel. Ayon sa mga lokal na opisyal, walang Iranian ang nagnanais na masira ang kanilang mga pasilidad kaya't handa silang itaya ang kanilang buhay para dito. Samantala, naglabas naman ng matinding babala ang Iranian military kaugnay ng mabagsik na banta ni Trump at posibleng pag-atake ng Amerika sa mga power plant at tulay ng Iran. در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. Giit ng Iran kung tatargetin ng mga pag-atake ng US at Israel ang mga sibilyan at kritikal na pasilidad ng bansa ay agad nilang gagantihan ito ng mas matinding puwersa. ما از ابتدا اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبرو خواهد شد. در صورت تکرار حمله به اهداف غیر نظامی، مراحل بعدی عملیات‌های تهاجمی و تلافی جویانه ما بسیار کوبنده‌تر و گسترده‌تر اجرا خواهد شد و ضررها و خسارات آنها در اصرار بر این رویکرد چند برابر خواهد بود.
Dagdag pa ng Iran, posibleng lumawak pa ang saklaw ng kanilang pagganti at mas lalong titindi ang mga susunod na pag-atake kung magpapatuloy ang Amerika at Israel. Ayon pa kay Iranian Major General Abdullahi, handa silang gamitin ang mga bago nilang armas na posibleng tumapos sa operasyon ng kanilang kalaban. Binigyan din ng Iran na handa ang kanilang mga sundalo na mamatay bilang mga martir sa pagtatanggol sa bansa laban sa militar ng US. Kaugnay nito, naglabas din ng babala ang Iran's Revolutionary Guard o IRGC sa mga kalapit bansa sa rehiyon. Ayon sa kanila, tapos na ang kanilang pagpipigil at handa na silang targetin ang mga bansang may kaugnayan sa Estados Unidos at mga kakampi nito sa Gulf region. Iginiit ng IRGC na maaaring maapektuhan ang supply ng langis at gas at posibleng mawala ng akses ang mga naturang bansa sa rehiyon sa loob ng ilang taon. Sa gitna ng tumitinding tensyon, inihayag din ng Iran na sinuspindi na nila ang lahat ng diplomatiko at indirect communication sa Estados Unidos. Nagpadala na rin ng sulat ang Iran sa United Nations upang ireklamo ang mga patuloy na pag-atake ng US at Israel sa kanilang mga pasilidad kabilang na ang mga nuclear facilities na anilay para lamang sa mapayapang layunin. Sa gitna ng mga babala, nagpapatuloy ang aktwal na sagupaan sa ground. Kinumpirma ng Iran ang mga pag-atake ng US at Israel sa mga kritikal na infrastruktura ng bansa, kabilang ang mga tulay, highway at mga riles ng tren. Isang pinakabagong insidente ang pagbomba sa isang railway sa Karaj kung saan ilang sibilyan ang natamaan. Ayon sa mga ulat, may mga nasawi at nasugatan sa nasabing pag-atake na lalong nagpalala sa takot ng mga residente sa loob ng bansa. Kasunod nito, naglunsad din ng mga pag-atake ang Iran laban sa Israel. Patuloy ang palitan ng pag-atake ng magkabilang panig habang lumalawak ang saklaw ng digmaan sa buong rehiyon. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Nagpahayag ng matinding pangamba ang United Nations sa bagong banta ni US President Donald Trump laban sa Iran na maaari namang magdulot ng panganib sa buong populasyon sa gitnang silangan. Ayon sa UN Human Rights Chief na si Volker Turk, ang pagbabanta laban sa sibilyan at infrastruktura ay maituturing na seryosong paglabag sa international law. Nanawagan din ito sa international community na gumawa ng agarang aksyon para sa pagpapahupa ng tensyon sa rehiyon. Deplores the tirade incendiary rhetoric being used in the Middle East war over the last couple of weeks by all parties, including the latest threats to annihilate a whole civilization and to target civilian infrastructure. This is sickening. Carrying through on such threats amounts to the most serious international crimes. Threats that spread fear and terror among civilians are unacceptable and must cease immediately. Under international law, deliberately attacking civilians and civilian infrastructure is a war crime. Anyone responsible for international crimes must be held to account by a competent court. We call on the international community to take urgent steps to de-escalate the situation and to help protect the lives of all civilians. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng lalo pang tumitinding opensiba ng Iran, Estados Unidos at Israel, tinarget ng US ang Karg Island na isang kritikal na oil hub ng Iran na nagsisilbing pangunahing daanan ng export ng langis ng bansa. Hindi naman nagpahuli ang Iran at pinuntirya ang mga energy facilities sa Gulf region at ilang military targets sa Israel. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Kinumpirma ng Estados Unidos na naglunsad sila ng mga pag-atake sa Karg Island na isa sa pinakamahalagang sentro ng industriya ng langis ng Iran. Ayon sa mga ulat, isinagawa ang pag-atake madaling araw ng Martes at tinarget ang mga military site na matagal nang nasa listahan ng US.
having talked to Pete and General Kane about this, is that we were going to strike some military targets on Kharg Island. I believe we have done so. Nilinaw din ito na ang pag-atake sa Kharg Island ay hindi pagbabago ng estratehiya ng Amerika kundi bahagi ng patuloy na operasyon laban sa Iran. Binigyang diin din ito na hindi pa target ng US ang mga energy infrastructure maliban na lamang kung hindi susunod ang Iran sa mga negosasyon. Ang Kharg Island ay nagsisilbing pangunahing export terminal ng langis ng Iran kung saan dumaan ang malaking bahagi ng supply ng krudo ng bansa sa pandaigdigang merkado. Kaya't ang anumang pag-atake dito ay may malaking epekto hindi lamang sa Iran kundi sa global oil supply. Habang tinatarget ang Kharg Island, sunod-sunod din ang mga pag-atake ng US at Israel sa iba pang bahagi ng Iran. Kabilang sa mga tinamaan ang mga paliparan, petrochemical plants, gas facilities at mga riles ng tren. Samantala, hindi nagpahuli ang Iran at naglunsad ng mga pag-atake sa iba't ibang target sa Gulf region. Tinamaan ang isang petrochemical complex sa Jubail, Saudi Arabia na isa sa pinakamalaking industrial area sa mundo. Dahil sa naging bantang pag-ataking ito sa Saudi Arabia, lalong tumindi ang tensyon sa rehiyon kung saan ilang bansa kabilang ang Pakistan na kilalang tagapamagitan sa digmaan ang nagpahayag na kakampi sa Saudi kung lalala pa ang sitwasyon. Nagpakawala rin ng mga missile at drone ang Iran patungo sa mga target sa Israel na agad namang sinalubong ng mga air defense system. Habang lumalawak ang labanan, ilang bansa sa Gulf ang naglabas ng mga babala at nagpatupad ng mga hakbang pangkaligtasan para sa kanilang mga mamamayan. Sa ika-40 araw ng labanan, tinatayang dose-dosena ng mga mahahalagang energy, oil at gas facilities sa buong gitnang silangan ang nasira o naantala ang operasyon. Kasama sa mga napinsala sa digmaan ang Ras Tanura Refinery sa Saudi Arabia na isa sa pinakamalaking crude processing facility sa mundo na may kapasidad na mahigit 550,000 barrels kada araw. Kasama rin ang Samref Refinery at mga pasilidad ng Saudi Aramco na pansamantalang huminto ang operasyon dahil sa mga drone attack. Sa United Arab Emirates, naapektuhan ang Ruwais Refinery at ang Habshan Gas Processing Facility na kapwa mahalaga sa supply ng langis at gas sa rehiyon. Tinamaan din ang Ras Laffan LNG facility sa Qatar na isa sa pinakamalaking liquefied natural gas export site sa mundo na nagdulot ng malawakang sunog at pagkasira. Sa Kuwait, nasira ang mga pasilidad ng Kuwait National Petroleum Company at mga refinery sa Mina Al-Amadi at Mina Abdullah matapos ang sunod-sunod na pag-atake. Hindi rin nakaligtas sa mga pantalan at export terminal kabilang na ang Fujairah Port sa UAE, Yanbu Port sa Saudi Arabia at Shahid Haghani Port sa Iran. Ang paghinto sa operasyon at pagkasira ng malalaking pasilidad na ito ay nagdudulot ng pangamba sa global supply at lalo pang pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto hindi lamang sa mga bansang kasali sa digmaan kundi sa buong mundo. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan, ilang bansa na ang nakipag-usap sa Iran para makadaan sa Strait of Hormuz. Layunin ng mga negosasyon na masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa kanilang mga bansa sa kabila ng tensyon sa rehiyon. May hataw na balita si Joanne Nano. Kanya-kanyang paraan ng iba't ibang bansa para makadaan sa Strait of Hormuz na isang mahalagang daluyan ng langis at gas kung saan dumadaan ng halos 20% ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Sa gitna ng banta ng Iran na targetin ng mga barkong dadaan dito, ilang bansa na ang direktang nakipag-usap sa Tehran upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga sasakyang dagat. Kabilang narito ang Pilipinas na kamakailan lamang ay nakipag-ugnayan sa Iran para masiguro ang ligtas at malayang pagdaan ng mga barkong may dalang langis at fertilizer.
Sinundan ito ng Pakistan na nag-anunsyo na pinayagan ng Iran ang hanggang 20 sa kanilang mga barko na makatawid sa strait. Pinayagan din ng Iran ang mga barkong may bandila ng India na iginiit na diplomasya ang naging susi para matiyak ang kanilang pagdaan. Maging ang China na pinakamalaking bansa na bumibili ng langis sa Iran ay kinumpirma na may ilan sa kanilang mga sasakyang dagat ang nakatawid na rin sa strait matapos ang koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya. Kasama rin ang Malaysia na nagpabatid na may ilan sa kanilang mga tanker ang nabigyan ng pahintulot ng Iran na makatawid sa nasabing daluyan. Samantala, isang Japanese vessel na may dalang liquefied natural gas ang ligtas na nakatawid sa strait, bagamat hindi isinapubliko kung papaano ito nakakuha ng garantiya sa kaligtasan nito mula sa Iran. Sa kabila ng mga kasunduan, nananatiling hindi tiyak kung gaano tatagal ang magiging epektibo ang mga garantiya ng Iran. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Samantala, pabalik na ng Earth ang 4 na astronaut na sakay ng Artemis 2 matapos ang kanilang misyon sa paligid ng buwan. Isang makasaysayang milestone ang naabot nila matapos malampasan ang pinakamalayong distansyang narating ng mga tao mula sa Earth. May hataw na balita si Abby Valdez. Matagumpay ang naging misyon ng Artemis 2 crew habang nilalakbay nila ang paligid ng buwan at ngayon ay pauwi na sa Earth. Sa loob ng kanilang misyon, isinagawa ng mga astronaut ang isang lunar flyby kung saan nilapitan nila ang buwan nang hindi ito nilalapagan at inikot ang far side nito o ang bahaging hindi nakikita mula sa Earth. Sa paglalakbay na ito, nakapagtala sila ng pinakamalayong distansya na narating ng tao mula sa planeta na higit 400,000 kilometers na higit pa sa record na nagawa ng Apollo 13 noong 1970. As we surpass the furthest distance humans have ever traveled from planet Earth, we do so in honoring the extraordinary efforts and feats of our predecessors. Habang nasa kalawakan, nasaksihan rin ng mga astronaut ang isang rare solar eclipse kung saan natabunan ng buwan ang liwanag ng araw. Nakita rin nila ang mga malalalim na crater at lava plains sa far side ng buwan. Isa sa pinakakapanapanabik na bahagi ng misyon ang 40 minutong pagkawala ng komunikasyon sa Earth habang nasa likod sila ng buwan. Isang sitwasyong matagal nang hindi naranasan sa human spaceflight. Kasama sa layunin ng misyon ang scientific study kung saan nagtipon sila ng mga larawan, audio at observation na makakatulong sa mga susunod na exploration. Ginamit din ang misyon upang subukan ang kakayahan ng Orion spacecraft lalo na sa mga matitinding kondisyon sa kalawakan kabilang ang matinding init at lamig sa panahon ng eclipse. Ang Artemis 2 ay isang test flight para sa mas malalaking misyon kabilang ang muling paglapag ng tao sa buwan at ang posibleng pagpunta sa Mars. Sa ngayon, inaasahan na babalik sa Earth ang kanilang spacecraft sa pamamagitan ng isang free return trajectory na magtatapos sa isang matinding pagpasok sa atmosphere at pagbagsak sa karagatan ng Pacific. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Nagsimula na ang 6 na araw na strike ng mga resident doctors sa England bilang bahagi ng matagal ng sigalot sa sahod. Ayon sa ulat, malaki ang epekto nito sa serbisyong pangkalusugan dahil halos kalahati ng workforce ng National Health Service ay binubuo ng resident doctors. Dahil dito maraming nakaschedule na operasyon at appointments ang kinansila habang senior doctors naman ang pumupuno sa emergency services. Nag-ugat ang welga matapos mabigo ang negosasyon sa pagitan ng gobyerno at ng British Medical Association noong Marso. Pinayuhan naman ang publiko na huwag ipagpaliban ang pagpapagamot lalo na sa mga emergency at urgent cases. Humingi ng paumanhin ang pamahalaan sa mga naapektuhan habang patuloy ang panawagan na marisolba ang usapin sa sahod ng mga doktor. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte upang hilingin ang pag-i-issue ng temporary restraining order sa isinasagawang impeachment hearing laban sa kanya ng House Justice Committee. Batay sa 58 pahina ng petition for certiorari na inihain ng kampo ng Vice Presidente na may petsang March 30, nais nitong ipatigil ng Supreme Court ang impeachment hearing laban sa kanya. Giit ni BP Sara, labag sa saligang batas ang ginagawang impeachment hearing ng House Justice Panel dahil wala umano itong kapangyarihan na magsagawa ng paglilitis. Muli din itong nanindiga na walang mga batayan ng inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Tinuligsa naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang hakbang ng kampo ni BP Sara Duterte. At sinabing ang naturang petisyon ay nakabatay sa maling paglalahad ng mga aktwal na pangyayari at maling interpretasyon ng konstitusyon. Giit naman babatas, ito ay malinaw na panlilinlang ng Vice Presidente at ng kanyang mga abogado sa Korte Suprema at sa publiko. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pinaimbestigahan ng Presidential Communications Office ang mga nasa likod ng Facebook page na Malasakit News Pilipinas dahil sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Ayon sa ahensya, nagdulot ng kalituhan ang ilang maling impormasyon mula sa naturang page lalo na sa gitna ng umiiral na energy emergency. Kabilang sa iniimbestigahan ang peking energy lockdown na post nito para mang-scam para makahikayat na bumili ng solar panels. Umano'y kakulangan sa krudo at inventong COVID-19 si kada variant. Hiniling na rin ng PCO sa Department of Justice na tukuyin ang mga responsable at sampahan ng kaso ang mga nasa likod nito. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. We are asking the Department of Justice to investigate at least 3 fake news posts, determine the persons that fabricated them, and bring them to court on behalf of the Filipino people to answer for the harm that they have caused the public. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Office of the Ombudsman na makakaapekto sa kanilang investigasyon kung isa sa publiko nila ang huling report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito'y kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng Independent Commission matapos ang halos 6 na buwan. May humahataw na balita si Ivana Alvarez. Ibinigay na ng Malacanang ang bola sa Office of the Ombudsman upang magdesisyon kung isa sa publiko ang full report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, posibleng malagay sa alanganin ang kanilang mga investigasyon sa mga maanumalyang infrastructure project kung isa sa publiko nila ang nilalaman ng report. Releasing the findings of the ICI would jeopardize some of the investigations here at the Office of the Ombudsman. Paliwanag nito, napakaraming dokumento ang ipinasa sa kanila ng komisyon, gaya na lamang ng mga transcript ng interviews, mga sinumpaang salaysay at iba pang papeles na nakuha mula sa pagpapasabina sa iba't ibang ahensya. Ilan sa mahalagang impormasyong laman ng mga ito ay itinuturing nilang confidential. Patuloy ang kanilang paghahanda sa mga kasong isasampa sa korte, kaya naman nagiging maingat sila at hindi nagpapadalos-dalo sa mga inilalabas na impormasyon. Giit ni Clavano, ayaw nilang pangunahan ang proseso, ngunit hindi naman anya ibig sabihin nito ay wala ng transparency sa kanilang tanggapan. However, there are certain things that we cannot divulge yet for purposes of the integrity of the investigation. Matatandaang nitong Marso, nasa 200 kahon ng mga papeles ang dumating sa Ombudsman kasabay ng anunsyong magtatapos na ang operasyon ng komisyong binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.
Nanindigan si Solicitor General Darlene Marie Berberabe na nakaayon sa saligang batas ng Pilipinas ang unprogrammed funds na nakapaloob sa General Appropriations Act. Samantala, naniniwala naman ang isang dating opisyal ng National Economic Development Authority at ekonomista na maaaring maituring na bagong uri ng pork barrel ang unprogrammed funds na nakapaloob sa GAA. Si Benedict Samson, humahataw. Patuloy na kinekwestiyon sa Korte Suprema ang legalidad ng unprogrammed funds na nakapaloob sa General Appropriations sa GAA ng taong 2024, 2025 at 2026. Sa ginanap na oral argument sa Korte Suprema kahapon, April 7, kinekwestiyon ng mga petitioner ang nasa 449.5 billion pesos na bicameral insertion sa 2024 GAA. Gayon din ang umano'y amendment sa special account sa general funds ng 2025 national budget at ang program appropriations sa ilalim naman ng 2026 General Appropriations Act. Pero ayon kay Solicitor General Attorney Darlene Marie Berberabe, walang nalabag o nakaayon sa saligang batas ang naturang unprogrammed funds. The invalidation of an entire legislative mechanism should not be done unless the petitioners have shown a clear and irreconcilable conflict with the Constitution. It is our position that they have not. Tungkulin ng kapitapitagan at kataas-taasang hukuman ito na bantayan ang mga linyang itinakda ng konstitusyon. Sa ganang amin, sa paghahandang tugunan ang mga pangangailangan ng sambayanan gamit ang unprogrammed appropriations, isinaalang-alang ng ehekutibo at lehislatura ang mga linyang ito, sapagkat ang pagmamay-ari ng kaban ng bayan ay nasa sambayanan. Samantala, para naman kay dating NEDA Director General na si Professor Solita Collas Monsod na nagsilbing amicus curiae o resource person ng Korte, maaari na rin anyang maituring na bagong uri ng pork barrel ang unprogrammed funds. The unprogrammed appropriations was chosen as the place to hide the lump sum appropriations. There was the SAGIP and the BIP. In other words, the unprogrammed appropriations became the repository of these BICAM assertions. Ayon pa kay Professor Monsod, kapansin-pansin din ang paglobo ng budget sa ilalim ng unprogrammed funds mula noong taong 2022 hanggang sa taong kasalukuyan. But in 2022, they started growing, and if you'll see that high point there, that's where unprogrammed appropriations started. Wow, they went up to 800 billion pesos, which is more than the budget department appropriations. And notice that the dark blue and the light blue bars is where the general appropriations exceeded the national expenditure program. Anyway, you could see the ballooning of the unprogrammed appropriations. Para naman kay dating Budget and Management Secretary Benjamin Diokno, masyadong malaki ang itinaas ng unprogrammed appropriations ngayon kung ikukumpara sa mga nakalipas na administrasyon. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010 under President Arroyo, in 2022 under President Duterte, and from 2023 to 2025 under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. Muling ipagpapatuloy ang oral argument sa darating na April 21 kung saan mas inaasahan ng interpellation o pagtatanong ng mga maestrado hinggil sa usapin ng unprogrammed funds sa General Appropriations Act. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa ng Oplan Bandilyo o public announcement ng Quezon City Police District. Ito ay kasunod ng mahigpit na implementasyon ng ordinansa sa Metro Manila. May humahataw na balita si Leia Ilagan. Nag-ikot ang mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD
sa mga barangay para sa Oplan Bandilyo o public announcement. Ito'y may kaugnayan sa mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa sa lungsod. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nais nilang ipaalam sa mga komunidad sa Quezon City ang gagawing panghuhuli sa mga lumalabag sa city ordinances, gaya ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, pagbivideo kaya ng lampas alas 10 ng gabi, pagtambay sa labas ng bahay nang nakahubad o walang pang-itaas na damit, gayon din ang pagpapatupad ng curfew sa mga minor de edad. Paparatingin natin sa mga pag-ikot po ng mga patrollers at saka sa public address system ng mga barangay, i-announce po, ipi-play natin ito para ma-aware yung mga magulang. Sinabi pa ni Brigadier General Silvio na marami pa rin ang hindi nakakaalam ng mahigpit na implementasyon ng ordinansa, kaya't marami pa rin ang nakatambay sa labas ng bahay kahit na 10 oras ng gabi. Kasi nabibigla din yung magulang kagabi na hindi nila alam na lumabas pala yung mga anak kasama yung mga barkada. Kahapon, umabot sa halos 500 ang nahuli ng QCPD na lumabag sa city ordinances sa Quezon City. Sana po wag kayong mag-violate para hindi na rin po kayo maabala. Para sa atin lahat po itong ginagawa natin sa katahimikan ng community, at para po lahat ay safe, matulog sa ating kanya-kanyang bahay. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Umabot sa 437 individual ang naaresto ng Quezon City Police District sa unang gabi ng pagpapatupad ng mahigpit na ordinansa laban sa tambay at iba pang paglabag. Kabilang sa mga nahuli ang mahigit 200 na walang pang-itaas na damit, 60 na uminom sa pampublikong lugar at 33 na nagbibidyoke lampas alas 10 ng gabi. Nasa 131 na minor de edad din ang nasita dahil sa paglabag sa curfew hours. Ayon sa PNP, agad dinala ang mga minor de edad sa barangay at pinatawag ang kanilang mga magulang. Maaaring pagmultahin ang hindi bababa sa 2,000 piso o ipag-community service ang mga lalabag sa curfew. Para naman sa paglabag tulad ng pag-inom sa kalsada, gayon din ang mahuhuling walang pang-itaas na damit, papatawan sila ng 1,000 piso hanggang 5,000 piso na multa. Maaari ring makulong ng hanggang 6 na buwan ang mga paulit-ulit na lalabag sa ordinansa. Layunin ng operasyon na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad, lalo na sa gabi. Para sa atin lahat po itong ginagawa natin sa katahimikan ng community, at para po lahat ay safe, matulog sa ating kanya-kanyang bahay. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Department of Interior and Local Government na legal at naayon sa batas ang pagpapatupad ng mga ordinansa sa Metro Manila. Kabilang dito ang pagbabawal sa pag-inom sa kalsada, curfew, videoke sa gabi at paglabas ng walang pang-itaas na damit. Ayon sa DILG, saklaw nito ng iba't ibang probisyon ng Revised Penal Code tulad ng alarms and scandal, unjust vexation at acts against decency. Binigyan diin ng mga otoridad na ang mga hakbang ay para sa kapayapaan, disiplina at kaligtasan ng publiko. Hataw Balita ngayon. Naaresto naman ng Manila Police District ang 2 suspect ilang oras matapos hold-upin ang isang babaeng rider sa Tondo, Manila. Iniharap sa publiko ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang 2 suspect at hinimok ang biktima na ituloy ang pagsasampa ng kaso para maparusahan ang mga nahuli. Nag-viral online ang video kung saan makikitang tinututukan ng patalim ang biktima at sa pilitang kinuha ang kanyang cellphone at pera sa Pier 6 Road 10. May babala naman ang alkalde sa mga gumagawa ng krimen sa lungsod. Sa mga kalongges, o ito, ilang oras lang, huli na. Huwag niyong subukin. Magbagong buhay na kayo.
Lalo ngayon, hirap ang buhay ng tao. At tingnan nyo nangyayari sa mga biktima ninyo. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na wala silang isinasagawang recruitment ng PCG Auxiliary o PCGA sa mga unofficial channel. Muling binigyang diin ng PCG na ang mga lehitimong PCGA recruitment ay libre at walang anumang babayaran. Anila, isinagawa lamang ang recruitment nito sa pamamagitan ng mga authorized PCG units at official communication platforms. Nilinaw nito na hindi dumadaan ang kanilang recruitment sa pamamagitan ng social media groups, third-party websites o anumang unofficial messaging apps. Sakaling may impormasyon sa mga ganitong illegal na PCGA recruitment, maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Deputy Chief of Coast Guard Staff for Civil Relations Group sa pamamagitan ng contact number at email address na naka-flash sa screen. Hataw Balita ngayon. Nagpasya ang Department of Information and Communications Technology o DICT na huwag ipagbawal ang Roblox sa bansa matapos ang pangako nitong palakasin ang child safety features. Ayon sa DICT, magpapatupad ang platform ng mas mahigpit na monitoring, reporting at age-appropriate content controls upang maprotektahan ang mga bata. Maglulunsad din ang Roblox ng information campaign sa April 12 para gabayan ng mga magulang sa paggamit ng safety tools tulad ng screen time control at content filtering. Binigyan diin ng ahensya na responsibilidad ng platform, gobyerno at pamilya ang pagtiyak sa pagkaligtasan ng kabataan sa online space. Aarangkada na ngayong araw ng Miyerkules, Abril 8. Ang regional payout ng cash relief assistance para sa mga PUB driver sa mga probinsya. At unang mabibigyan ng ayuda ang mga tricycle driver sa iba't ibang mga lalawigan. At para talakayin ang tulong sa distribution po ng cash relief assistance, makakausap natin ngayong umaga sa Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Good morning po, Asik Dumlao, Asik Irene, at maraming salamat po for being with us this morning. Magandang umaga, Ms. Annie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Okay, Asek, magsisimula na po today ang regional payout ng cash relief assistance. Baka pwede niyo po kami mabigyan ng detalye tungkol dito. Ano ba ang mga dapat na gawin ng ating mga beneficiaries? Well, yes, that's correct, Ms. Annie. Mahigit 328,000 po ng mga tricycle drivers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, particularly sa mga major cities, ang makakatanggap po ng 5,000 pisong cash release assistance mula po sa ating pamahalaan ngayong araw. At meron po tayong 146 payout venues sa 121 cities nationwide na magkikater sa mga tricycle drivers. So para sa ating pong mga tsuper, kinakailangan lang po na magtungo sila sa mga designated payout sites, dalhin ang kanilang valid driver's license, yung original at ang photocopy po nito. Yun lamang, Ms. Annie, ang kinakailangan nilang dalhin kapag sila ay nagtungo sa ating pong mga designated payout sites. Okay, maalala ko lang po, Sek Irene, dito po sa Metro Manila, mayroon pa rin mga PUB drivers na hindi pa nakatatanggap dahil yung iba, di ba po, wala sa listahan nung nakaraan. May schedule na po pa para dito sa special payout kung mayroon man? Well, tama, Miss Annie. Next week naman po, isasagawa natin yung special payout para sa mga drivers within the National Capital Region na hindi pa po nakatanggap ng kanilang cash relief assistance and kabilang na po dyan sa tatanggap ng tulong pinansyal sa ating pong special payouts ay yung mga drivers na naisama po dun sa supplemental list o yung mga drivers na hindi po naipasama dun sa naunang listahan but after our consultation with their respective companies and groups, ay naisama na po sila. So again, the special payout within the National Capital Region will be done next week. In fact, may mga araw po tayo para sa mga drivers o para sa iba't ibang mga sektor. Sa katunayan, para po sa mga tricycle drivers, gagawin natin April 14.
And then April 15 naman po ay yung mga ibang mga drivers natin. 17 to 19 yung yung ating pong ibang drivers, 17 to 19 yan, yung mga MC taxi at yung mga service delivery drivers. On Thursday, April 16, PNVS drivers, and then April 15 are the jeepney drivers within the National Capital Region, again for the special payout po. Okay, yan ang mga schedule. Now, ASEC, ikalimang magkakasunod na linggo na po na nararanasan natin ang malaking oil price hike. At talaga naman, marami mga tsuper, yung iba dyan ay tumigil na sa pagtatrabaho, yung iba naman ay nag-iba na ng trabaho. Ano po? Masusundan pa po kaya ulit yung naunang 5,000 pesos na cash relief assistance na ibinibigay niyo po, ibinibigay ng DSWD? Well, Ms. Annie, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyakin natin na lulunasan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating pong mga drivers. Ating pong pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Social Welfare and Development under the leadership, of course, of Secretary Rex Gatchalian ay patuloy na mamamahagi ng tulong. So this is not the first time that we'll be distributing the financial assistance. Magkakaroon po ng pangalawang bugso. Dahil batid po naman natin yung pangangailangan nga ng mga vulnerable sektor, particularly itong mga drivers, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrol. Okay, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pondo. Since inaasahan po na magpapatuloy hanggang sa mga susunod na buwan itong mega oil price hike, dahil mukhang wala pa rin pong senyales na matatapos ang giyera sa Middle East, kaya pa po ba ng ating pondo na mabigyan itong ating mga PUB drivers nationwide, ASEC Irene? Actually, Ms. Annie, kaya po sapat po ang pondo ng Department of Social Welfare and Development. Sa katunayan, meron nga po kaming in-earmark na 30 billion pesos mula sa mahigit 60 billion pesos na pondo ng assistance to individuals in crisis situation. Itong nakaraan po na pamamahagi natin ng tulong within the National Capital Region na kung saan mahigit 260,000 po na drivers ang ating natulungan, ang nailabas po natin na pondo ay nasa mahigit 1.3 billion pesos. And then para sa isasagawa natin na pamamahagi ng tulong sa mga tricycle drivers outside Metro Manila, ang pondo na nakikita natin na magagamit ay nasa mahigit 1.6 billion pesos. So kung i-add up mo, Ms. Annie, nasa 1.3 plus 1.6, so nasa around 2.9 billion pesos pa lang po yung nagagamit natin. And even if we spend the same amount para naman sa mga tricycle drivers and other drivers outside Metro Manila, ay sapat pa rin po yung pondo natin na in-earmark nga po, which is 30 billion pesos. I understand po na sinisikap ng DSWD na gawing maayos at organize ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga PUB driver. Mayroon lang ako naulinigan, di ba po, may nabanggit yata si Secretary Gatchalian na plano ng DSWD na gawing digitalized yung distribution ng cash aid. Would you like to say something about this po, ASEC Irene? That's correct, Ms. Annie. Sa katunayan, dun sa nabanggit ko na pangalawang bugso na pamamahagi ng tulong pinansyal para sa ating pong mga drivers, i-adapt na po natin yung paggamit ng electronic wallets. Ito ay sa kadahilan na yung unang bugso ay naisagawa na natin, kumbaga, Ms. Annie, yung Know Your Client procedures. So, na-establish na natin na buhay po yung mga drivers at sila po ay narito pa sa Pilipinas. Kaya, sapat yung ating pong database or yung ating talaan at kumpleto na po yung kinakailangang impormasyon that will enable us to adapt nga po the use of electronic wallet. Ang ginawa kasi natin sa unang bugso, Ms. Annie, itiyakin nga po na sa pamamagitan ng manual payout ay ma-establish natin na itong mga drivers na ating pong natukoy na beneficiaries are indeed existing at narito pa nga po sa Pilipinas at sila po ay eligible na makatanggap ng tulong. So, doon sa pangalawang bugso, kumpleto na yung mga detalye na kakailanganin natin para sa paggamit nga ng electronic wallets. We're actually consulting already yung pong mga kumpanya na nagsasagawa
ng mga kumpanya na gumagamit nga po ng ganitong platform para matulungan po tayo sa pagsasagawa ng digital o electronic payments after the month of April. Okay. At this point po, Sec. Irene, ano po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan, sa publiko, sa pangkalahatan? Please go ahead. Yeah, well, Miss Annie, again, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin na natutulungan natin yung mga vulnerable sektor na pinaka-apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang Department of Social Welfare Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa ating pong mga partners, gayon din po sa LTFRB, sa LGU, para matiyak na yung pong mga listahan ng ating pong mga legitimate eligible drivers ay maisaayos po natin nang sa gayon maging efficient din yung pamamahagi ng tulong para sa sektor na ito. So gaya ng nabanggit ko, ngayong araw mag-uumpisa tayo sa ating pong distribution ng financial assistance para sa mga tricycle drivers outside Metro Manila. So again, inuulit ko lang, Miss Annie, na pagpunta ng mga drivers natin sa mga designated payout sites, tiyakin lamang po na kumpleto yung kanila pong ipipresenta, yung pong original and the photocopy of their valid driver's license. And gayon din po, para sa mga concerns, meron tayong itinayo na mga joint help desk na kung saan nandun po ang representatives ng LGU, gayon din ng DSWD, para po ma-address immediately yung po mga concerns ng ating po mga drivers. So again, we'd like to take this opportunity to thank all our partners na patuloy po na sumusuporta sa aming pong ahensya para matiyak na lahat po ng mga kababayan natin pinaka-apektado nga po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay maatulungan po natin. Again, Miss Annie, maraming salamat. Maraming salamat po, DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Hataw Balita ngayon. At para naman po ihatid sa atin ang latest sa presyo po ng mga pangunahing bilihin nasa Blumentritt Market sa Maynila. Ang ating kasama na si Joy Rabina live. Live report. Good morning sa iyo, Joy. Parang masarap magluto ngayon ng Bernard ng pakbet o kaya chapsoy. Ayan. Magkano ba ang bentahan ngayon ng gulay dyan sa Blumentritt, Joy? Ating mga kasangbahay, para sa mabilisang price check ngayong April 8, unahin muna natin ang pang-chapsuy at pang-pinakbet. Ang presyo ng kalabasa ay nagkakahalaga ng 50 pesos hanggang 60 pesos per kilo. At ang kamatis ay 40 pesos hanggang 50 pesos ang presyuhan bawat kilo. Habang 90 pesos hanggang 100 pesos ang kada kilo ng sibuyas. Ang labanos ay pumapalo mula 80 pesos hanggang 100 pesos kada kilo. 40 pesos hanggang 50 pesos ang bawat kilo ng sayote. Samantala, 60 pesos ang kada kilo ng pechay Tagalog. Habang ang alugbati ay 70 pesos hanggang 80 pesos kada kilo. 50 pesos hanggang 60 pesos naman bawat kilo ang halaga ng repolyo. Ang presyuhan ng mustasa ay 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. Sa kilo ng talbos ng kamote ay 50 pesos hanggang 80 pesos at 15 pesos hanggang 20 pesos kada tali ng kangkong. Ang sunod naman natin ay ang sariwang huli dito sa Blumentritt Market. Ang bentahan ng kada kilo ng bangus ay 240 pesos. Ang 150 pesos naman ang bawat kilo ng tilapia. Sa presyuhan ng galunggong ay 140 hanggang 200 pesos. Samantala, 400 pesos kada kilo ang pampano. 300 pesos ang bawat kilo ng tulingan, habang ang dalagang bukid ay 340 pesos ang kada kilo. Sa ating pork section, naglalaro sa 240 hanggang 320 pesos bawat kilo ng pork hasib. Parehong nasa 320 ang kada kilo ng pork tige at pork chop. 360 hanggang 380 pesos per kilo naman ang liempo. At naglalaro sa 260 hanggang 275 bawat kilo ng pata. Sa nais magprito ng manok, ang 155 pesos naman kada kilo ang bentahan ng quarter legs, habang 160 bawat kilo ng drumstick.
Sa wings, 170 pesos ang kada kilo. At ang bawat kilo ng Hoodrus chicken ay pumapalo mula 104 hanggang 170 pesos. Bago tayo magpaalam mga kasambahay, nais muna natin bigyang pugay at pasalamatan ang mga sumama sa atin dito, ang mga nag-assiste sa atin, ang mga mothers at mga marshals. Ayan, saludo po kami sa inyong paggabay. Balik po sa inyo sa studio. Ayan, maraming salamat Joyce sa iyong ulat. Makakapamalengke na mamaya. Pagbati sa mga kasama mo dyan na mothers and marshal. Ganun din kay Marie Malhi, Lutes Delen at Prima Galang. Ganun din si Alvin de la Cruz. At yan, yung MCGI Mothers Blumentritt, Manila. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, April 8, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Good morning, narito ang weather update sa araw ng Miyerkules, April 8, 2026. Sa lukuyan, inyong nakikita, maliwalas ang panahon ating naranasan sa buong bansa. May mga na-monitor tayo ng mga isolated ng pag-ulan o sandaling pag-ulan doon po sa may Zamboanga Peninsula at sa Soc-Sargent. Sa lukuyan, walang LPA na ating namamataan o namomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong mainit at balisakang panahon ay dulot pa rin ng Ridge of High Pressure Area na kung saan naapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon, samantalang itong easterlies ay naapektuhan itong bandang Visayas at sa Mindanao. At sa ating lagay na panahon ngayong araw, naasahan pa rin natin ang mainit at malinsangan na panahon sa buong bansa. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga sandaling buhos na ulan sa bandang Visayas at sa Mindanao. At dahil sa mainit at malinsangan na panahon, mataas ang temperatura ay inaasahan po natin. Tulad sa Metro Manila, naasahan po natin na aabot ng 35 degrees Celsius. Bagyang mas mataas naman sa Tuguegarao, naaabot ng 36 degrees Celsius. Anda ko tayo sa Visayas at Mindanao, sa Zamboanga Peninsula o Zamboanga City, naasahan ang mataas na temperatura ay aabot ng 34 degrees Celsius. Pero sa Davao City, bahagyang mas mataas ang temperaturang inaasahan na aabot ng 35 degrees Celsius. Kahapon, ang pinamataas na heat index na itala ay sa Sanglipoy sa Cavite City, Cotabato City at Butuan City na kung saan umabot ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 38 degrees Celsius. At ngayong araw, ating forecast na heat index. Kaya mataas na heat index ay aabot ng 42 degrees Celsius doon pa rin sa Cotabato City at Butuan City. Sa Metro Manila, inaasahan na aabot ng 37 degrees Celsius. Ngayong araw o sa susunod na 24 oras, wala tayong inaasang matataas ng alon at kaya wala tayong gale warning. Kaya sa mga kababayan po natin na may planong pumalaot sa ating mga karagatan, safe naman po dahil ang ating lagay ng ating karagatan ay banayad hanggang sa katamtaman nito. Ang araw sikat sa ganap na 5:47 ng umaga. Mamaya ang araw lubog sa ganap na 6:09 ng hapon. Yan po ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alizar D. Aurelio. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alizar Aurelio. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na mailalang. Hataw Balita ngayon. Ngayong madalang na ang mga pag-ulan at mas lalo pang umiinit ang panahon ng ating nararanasan. Patuloy na nababawasan ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan.
Sa kabila nito, nilinaw ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na kayang sapatan ng tubig sa Angat Dam ang pangangailangan ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at Cavite. May humahataw na balita si Nestor Torres. Sa gitna ng tumitinding init ng panahon, naobserbahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Batay sa monitoring ng MWSS, mula sa nakaraang 197.12 meters na level ng tubig sa dam noong March 31. Ngayon, bumaba na sa 194.66 meters water level o nabawasan ng nasa 3 metro ang tubig sa loob lamang ng isang linggo. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, ang Department Manager ng MWSS, kadalasang umaabot sa nasa 30 hanggang 40 centimeters ang nababawas sa level ng tubig sa Angat Dam kada araw kapag ganitong mainit ang panahon. Normally kasi sir, nasa 20 cm per day po yung baba po ng ating pong tubig sa ating Angat Dam. Pero pagdating ng summer sir, nasa 30 to 40. Ipinaliwanag nito na kapag ganitong tag-init, mas binibigyang prioridad ng MWSS at ng National Water Resources Board o NWRB ang domestic water supply kaysa sa irrigation para sa agrikultura. Tinatayang nasa 90% ng mga residente sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal ang umaasa sa supply ng Angat Dam. Ang ating pong natatanggap po na alokasyon from the Angat Dam ay nasa 52 cubic meter per second. So yun po yung ating pong laging nire-request sa ating pong technical working group ng NWRB para po hindi po tayo magkaroon po ng interruption sa ating pong mga customer during the summer. Sa kabila ng pagbaba ng water level, tiniyak ng MWSS na nananatiling sapat ang supply ng tubig para sa mga sinusuplayan ng Angat Dam at malabong umabot ito sa kritikal na antas na 160 meters. Gayunman, nakadepende pa rin nila ito sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Since mainit sa ating watershed area, so pababa po yung ating pong nagiging projection sa ating reservoir. So ang tinitignan po nating elevation, dapat hindi po siya bababa ng 180 to 160. Kasi pagdating ng 180, ito po yung tinatawag na minimum water level po. Samantala, umaapila naman ang NIA na may pagpapatuloy ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa mga magsasaka sa Bulacan. Yung regular na binibigay sa atin ng MWRB, yun na po yung nilalabas dati plus yung local flow. Ang problema lang kasi hindi namin masya maipon dahil nakadeplete nga yung Bustos Rubber Dam natin. So kung ano yung mga local flow at yung binibigay, at least nadadeliver naman namin yun sa mga kanal natin dun sa Amris, South and North Main Canal. Paalala naman ng MWSS sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig at huwag mag-aksaya, lalo na sa panahon ngayon kung saan mas mataas ang demand ng konsumo dahil sa pangangailangan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Feature News. Sa gitna ng nangyayaring krisis sa bansa, kahanga-hanga ang pagmamalasakit na ipinakikita ng ilan nating mga kababayan na nauunawaan ng hirap na pinagdaraanan ngayon ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Ating tunghayan ang ilang kwento ng pagmamalasakit at pagkakawang gawa ng ilan nating mga kababayan para dabayan ang PUB driver. Sa balita si Joan Nano. Ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan ang pangunahing sektor na pinakaapektado ng serye ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Sa gitna ng kanilang nararanasang hirap, may ilan sa ating mga kababayan ang nauunawaan ng kanilang kalagayan at nais silang matulungan.
Gaya na lamang ng estudyante na si Tristan Limin. Sa kanyang TikTok post, ibinahagi ni Tristan ang pamimigay nito ng libreng bigas para sa mga jeepney driver. Bit-bit ang karatula na kanyang ginawa kung saan nakasulat ang free rice for jeepney drivers. Pumwesto siya sa gilid ng kalsada para abutan ng libreng bigas ang sinumang jeepney driver na hihinto sa kanya. Sa post naman ng estudyanteng si Jenry Dayan, kasama ang kanyang mga kaibigan, namimigay sila ng libreng mineral water at biskwit para sa mga jeepney driver upang may maipantawid gutom at uhaw ang mga ito. Sa caption ng kanyang post, sinabi nito na naaantig ang kanyang puso sa tuwing makakabasa siya ng mga hirap na pinagdaraanan ngayon ng mga jeepney driver dahil sa sobrang taas ng diesel. Anya, naiisip niyang ito ay pawang mga ama sa kanilang mga anak, bagay na ayaw niyang maranasan ng kanyang tatay. Kaya naman sa munting paraan, nais niyang makatulong kasama ang kanyang mga kaibigan at sama-samang nagsagawa ng free water for our Chuper Heroes. Samantala, libreng merienda naman ang hatid ng isang restaurant sa Marikina City para sa mga PUV driver at delivery riders. Ayon sa nasabing restaurant, nais nilang maibsa ng hirap ng mga driver at rider ngayong may krisis. Sinimula nila ang pamimigay ng libreng merienda noong Lunes, April 6 at ipagpapatuloy hanggang sa April 10, maliban na bukas, April 9. Ang naturang restaurant ay dati na ring nagsagawa ng soup kitchen noong panahon ng COVID-19 pandemic. Kahanga-hanga rin ang ginawa ng isang pasahero ng jeep sa may Alabang sa Potter Road. Sa kanyang post, ikinuwento nito ang kanyang karanasan nang sumakay siya ng jeep kung saan inabot ng 30 minuto ang kanyang biyahe na dapat sana ay 5 minuto lang. Kwento ni Medj, kasasakay pa lamang niya ng jeep nang bigla itong tumigil. Inakala niyang nasiraan ito, subalit naubusan lamang pala ng diesel si tatay. Nagtatakbuan niya ang driver bit-bit ang puting galon sa ilalim ng tirik na araw. Dahil inabot na ng halos 15 minuto na nakatigil ang jeep, isa-isa nang nagbabaan ng mga pasahero. Ayon kay Medj, pwede na rin sana siyang bumaba, pero naisip niya na hindi pa nga siya bayad at papaano na lamang ang driver kung pagbalik nito ay wala na siyang pasahero. Makalipas ang 20 minuto, may dumating na MC rider na siyang naghatid kay mamang jeepney driver. Hindi na umano pinagbayad si tatay ng rider. Ayon kay Medj, mukhang pagod at pawis na pawis ang jeepney driver at paulit-ulit na nagsosorry sa mga pasahero. Sabay sabi na 400 plus na ang diesel. Dito naisip ni Medj na hindi pa man kumikita ang driver ay bawas na agad ang kanyang pera. Pagbaba niya ng jeep, agad na lumapit sa front passenger si Medj at dito inabot ang 1,000 piso para sa mamang driver upang may maipanggasolina ito. Para kay Medj, ganito kabigat ang buhay para sa ilan, kaya't hindi tayo dapat na magreklamo sa kaunting abala dahil may mga taong lumalaban na agad kahit wala pang kita. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Wow! Sana dumami yung lahi niya. Nakakatuwa. Nakakahanga yan na makakita tayo ng mga ganyan nating mga kababayan. No? Nakakaiyak. Na sa panahon ng krisis, nakakakita tayo ng mga ganyang mabubuting gawa mula sa ating mga kapwa, maging sa mga kabataan, mga estudyante. Nakakatuwa. Na Isang loob nilang ginagawa. Yeah. Oy, may idagdag ako din, yung isang staff natin, si Ma'am Pitch ng MCJ Law Center. Sumakay siya sa Grab. 200. Sabi niya, mahal na. Alam mo yung Grab driver na si Juan Chuti ng Grab, binalik sa kanya yung 100. Thank you very much. Yung mga katulad ng kwento ng ganito, gusto natin ito eh. Sana dun sa ating mga kababayan, gayahin niyo naman po. Nakakatawa para mas yun. marami tayong matulungan. Yung mga kabataan na sabihin, mga estudyante pa lang yun eh. Hindi naman sila kumikita eh. Umasa lang sa baon. Pero nagtulong-tulong sila, namigay sila ng biskwit at tubig. Titingnan mo, maliit na bagay. Pero sa isang taong nahihirapan ngayon sa driver, yung kumain ka ng biscuits, malaking bagay. Makakatawid ka nun. Kasi meron ka nagtitipid na mga driver na baka mamaya hindi na nga kumakain para lang may maiuwi sa pamilya. That's correct. Doon naman sa Marikina, yung restaurant doon, libre. Oo, merienda. Kaya malaking tulong yun. Malaking tulong yun sa ating mga kababayan
yung ganong kusang loob na ginagawa ng ating mga kababayan. Yung driver na naubusan ng gasolina? Kawawa yan, di ba? Mahirap yun. Sa init ng Tumirik panahon ka. ngayon. Oo. Pagkatapos hindi mo alam kung mababalikan ka. Kung hindi po pa nasisingil yung pamasahe nun, talaga wala ka talagang completely, wala kang kikitain. Mabuti mayroon isa na nagkusang loob. Nag-abot pa ng 1,000. Pati yung motorcycle taxi. Yes. Hindi na siya naghatid sa kanya. Hindi na siya siningil. Nung malaman yung kanyang sitwasyon. Salamat po. Sana marami nga yung ganun. Ano? Kaya nga pina-wish natin, sana dumami yung katulad nila, lahi nila. Oo, sana dumami. Dahil sa mga panahon ng kagipitan, yan po ang kailangan natin, ang tayo ay magtulungan. Ayan. At sa aming salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 na nagsasabi, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Yan din ang isa pa nating laging kailangan. Lagi tayong manalangin, dumaing at humiling sa Diyos na nariyan palagi sa atin para laging makinig sa ating mga pagdaing. Amen. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 8 sa buwan ng Abril 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panghig ng mundo. Ako naman si Bernard Dadis. Siyempre, pasalamatan ko muna yung ating EP, si Ms. Joanna, no? Sa inyong lahat dyan, ha? Thank you very much po. Maraming salamat. Ayan, Justin, thank you. And Races, Christian, thank you very much. Maraming salamat, Josa and Jodren. Maraming salamat din, Alex. Maraming salamat po sa 2 oras ninyong pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa mga humahataong na balita. Ako naman po si Annie Pentoy. At dito po sa UNTV at UNTV, Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po! Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.